Pangulong Duterte. Pangatlong topic natin, ito. Ito po mga kababayan, talagang hanggang ngayon po ay, nako, panoorin na lang po natin saka tayo mag-reaction. Inihayag ni dating Senador Laila de Lima na maaaring iba ang tunay na saloobin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni de Lima na may political consideration si Marcos at iba pang dahilan kaya di siya gaanong nagsasalita ng anumang tungkol sa dating Pangulo. So iniisip ni Leila de Lima dito, nako, kung ano yung sinasabi na hindi papapasukin yung International Criminal Court, no? Eh, iba ang nasa isip niya, baka talagang pinapaimbestigahan na yan, mga kababayan. Yun ang iniisip ni Leila de Lima. Pero kasi po ang ating Pangulo, mga kababayan, ilang beses na pong inulit-ulit, no? Walang jurisdiction ang International Criminal Court sa ating bansa. Ang hindi ko maintindihan, mga bossing, etong mga Duterte, paulit-ulit, no? Paulit-ulit. Sinabi na nga sa inyo na hindi makakapasok, hindi papapasukin ni PBBM, eh sila, paulit-ulit na, sabi ni Roque, hindi ako makatulog no isang gabi kasi tumawag sa akin si dating Pangulong Duterte. Ang sabi, papasok na daw yung International Criminal Court. At any moment, talagang dadamputin na siya. Sabay sabi ni Panelo. Walang tinatawagang Roque, si dating Pangulong Duterte. pahiya na naman po. Pero yung mga style na yan, mga bossing, testing the water yan. No? Testing the water yan. Kagaya na lang po nung West Philippine Sea. Si Roque, kunyari, babanat na, meron po ganito. May pag-uusap po ang dating Pangulo, ganyan, sa China. Which is, rinig natin kay Roque, no? May gentleman's agreement. Ayan. So, testing the water si Roque, no? Kumbaga, panabla. No? Panabla. So, ngayon, pag naramdaman nila, wait, hindi pala okay sa Pilipino. O hindi pala natin pwedeng isubo sa Pilipino na may gentleman's agreement. Ang pambawi naman nila, si Panelo naman, mga kababayan. Si Panelo naman, no? Kasi nakita nila, putek na yan. Pag ipinamukha pala natin sa Pilipino yung gentleman's agreement, lalong hihina ang ating ninanais sa politika. So, pambawi si Panelo. Yan po. So, itong ICC, pasok. The president, I may be wrong. Maybe President Marcos is just, putting the matter close to his chest. Na iba yung kanyang nagiging public pronouncement na walang jurisdiction at hindi ko hayaan na isa-serve yung warrant of arrest sa kanya. Hindi ko basta-basta isusuko si Duterte kasi nga walang jurisdiction. Dagdag ni de Lima, bilang Pangulo ng bansa, gusto rin ni Marcos na may managot sa madugong drug war noong nakaraang administrasyon at hustisya na rin aniya ito sa mga naging biktima. Ayaw lang umano ni PBBM na isa publiko ang kanyang posisyon sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte dahil sa ilang mga kadahilanan. Naniniwala si de Lima na mag-iiba ang posisyon ni Pangulong Marcos kapag lumabas na ang warrant of arrest para sa dating Pangulo na mula sa International Criminal Court o ICC. Totoo kayang may warrant of arrest na lalabas galing sa ICC? International Criminal Court, sabi din ni Remulla, mga kababayan, na kapag pumasok kayo dito, dadamputin namin kayo. Di ba? Yun yung nabanggit ni DOJ Remulla, mga bossing. Sabi, di porket nasusuportahan si Lenny kay Marcos, kay Lenny na kami. No way, bawal balimbing. Sabi ni Johnsky Flasher, ayan. Sigurado kami, Lenny Kiko, sabi ni Philip Damas. Ipahuli na yan. Mainit ang ulo ni Tina B ngayon. Ipahuli na yang si Digong nang walang gumugulo sa bansa. Siguro ang nakikita ko, mga kababayan, yung International Criminal Court na sinasabi ng ating Pangulo ngayon, talagang hindi uubra dahil una, wala sa jurisdiction. Pero yung mga ibang galawan ni Digong ngayon, mga kababayan, kagaya na lang po yung mga pagsigaw-sigaw at pagtawag ng
Kumbaga pagtawag doon sa mga kasundaluhan natin na bumaklas din ng suporta sa Pangulo, yan sila, no? Sila Pantaleon Alvarez. Oh, posible doon sila makasuhan, mga bossing. Tuloy natin 'to. Tsaka yan, kapag ka naimbestigahan yung war on drugs at napatunayan na talagang yung pinipilit nila, no? Pinipilit ng mga DDS. Hindi yan ipinahuli. Kasi kaibigan, hindi yan ipinahuli si BBM. Kasi kakilala. Naku, lalo niyong dinidiin si dating Pangulong Duterte. Bakit? Pinagmumukha nyo na naging selective yung laban kontra droga. Na ang pinipili lang hulihin at yung mga nanlalaban lang yung maliliit. Kaya dapat kayo, hinihinto nyo na yan kasi nilalaglag nyo si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba, mga kababayan? Sabihin na, bangag talaga yang si Marcos eh. Hindi lang ipinahuli, hindi lang pinadampot kasi kaibigan, kasi kakilala. Oh, papasok ngayon yung pangalan na Peter Lim, papasok yung mga pangalan ng malalaki na sinasabi na kumbaga kaya niya hindi pinahuli kasi mga kaibigan. Yari kayo dyan. Kamot ulo kayo dyan, hindi kayo nag-iisip. Ano? Hindi nyo iniisip yung mga isisigaw nyo, mga DDS vloggers. Oh, tuloy. Mas magiging malinaw aniya ang tunay na sentimiento ng punong ehekutibo at kanyang administrasyon tungo kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga yung pananaw ko rin dyan sa possible issuance of warrant of arrest, and we're really expecting that it's gonna happen, the issuance of the warrant of arrest. Siguro naman. I-welcome natin guys si Judith Madriaga. Ayan, hi sir, new subscriber here. Salamat po, ma'am. Pag nandiyan na yung warrant of arrest, ayan, the lines will be drawn more clearly. The real sentiments of the president and his administration will be already articulated for the Ayan, mga kababayan. Siguro, no? Baka mamaya talagang biglang pumasok na lang yung ICC na yan dahil sila mismo, yung mga Duterte ang sumisigaw ng ICC. Paulit-ulit ang ating presidente na hindi nga makakapasok, walang jurisdiction ang International Criminal Court. Pero sila paulit-ulit, ICC. Kaya nasiraan na ng mga tuktok do sa ICC na yon, mga bossing. Anyway, dumako tayo dito sa usaping China, mga bossing. No?